Alam niyo ba, may paniniwala noon ang matatanda na kaya raw mag-anyong aso o pusa ng mga aswang. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Kaya rin magmukhang tao ng mga aswang. Ibig sabihin, kayang gayahin ng aswang ang mukha ng tao. Itsura ng kapatid mo o kahit mukha ng nanay mo, kayang kopyahin ng isang aswang. Bago pala ang lahat, ako nga pala si Mel. Ikukwento ko ngayon yung naging experience ko sa probinsya namin. Di ko na lang sasabihin kung anong probinsya ko para iwas discrimination na rin sa lugar namin. Pero ako na mismo ang magsasabi na totoo talaga ang aswang. At napatunayan ko yan dahil sa naging experience ko sa lugar namin. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano nyo malalaman na meron na palang aswang malapit sa bahay nyo. Nangyari pala ang kwentong ito nung dalaga pa ako taong 2011. Kasama ko noon natutulog sa kwarto ko ang isa kong kapatid na babae. Sina mama at papa naman ay sa labas lang ng kwarto natutulog. Yung tinutulugan nila mama at papa ay doon na rin kami kumakain. Yun na rin yung pinakasala at kusina namin sa bahay. Alam nyo naman dati, nung araw, di ba? Maliliit lang yung mga bahay sa probinsya at gawa lang sa kahoy. Kaya naman dahil sa sitwasyon namin na yon, laging nakabantay sina mama at papa. May mga napapabalita kasi na may aswang na umaatake sa mga bahay-bahay sa lugar namin. Madalas raw na inaatake nito ay yung mga buntis. Kaya ganun na lang yung pagtataka namin noon kung bakit may napapansin kaming kakaiba. Kasi kung iisipin, wala namang buntis sa bahay. Pero bakit pakiramdam namin ay parang may umaaligid sa bahay ng palihim. At dito na kami nagsimula magduda. Kasi halos gabi-gabi na lang may nangyayari na hindi pang ordinaryo. Nung una kasi may naririnig kami na kakaibang yabag. Alam namin hindi galing sa tao yon kasi ang bigat ng bawat apak nito. Paikot-ikot sa bahay yung kakaibang yabag na yon na para bang may hinahanap. Pero kapag nilalabas naman ni Papa sa bahay, wala naman siyang nakikita. Hanggang sa mga sumunod na gabi ay halos hindi na kami makatulog. May bigla-bigla na rin kasing kumakatok sa pintuan ng bahay. Isipin nyo, 3:00 ng madaling araw, kahit sino kakabahan talaga. Alam kasi namin na walang sino mang tao ang gagawa ng ganon. Kung gusto mo ng ganitong content ay huwag kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat! Matapos yung mga pagpaparamdam na yon ay kinausap namin yung mga kapitbahay. Tinanong nila mama at papa kung nakakaranas rin daw ba sila ng mga hindi pang ordinaryo tuwing gabi. At doon kami napaisip kasi sabi ng mga kapitbahay namin wala naman daw silang napapansin na kakaiba. Samantala kami sa bahay gabi-gabi nakakaramdam. Kaya ganun na lang din yung pagtataka namin kung bakit kami lang yung nakakaramdam ng ganun. Hanggang sa isang gabi may nangyari sa bahay na hindi namin inaasahan. Sa probinsya kasi namin noon, 9:00 pa lang ng gabi ay natutulog na kami. Pero sa gabi na yon ay hindi ako makatulog. May kung anong malansa kasi ako na naaamoy. Alam mo yung pakiramdam na parang may naaamoy kang patay na hayop? Ganun na ganun kasi yung napansin ko noon. Hindi ko naman masabi na galing sa ulam namin yung malansang amoy. Kasi sa gabi na yon, gulay yung naging ulam namin. Dahil sa sitwasyon na yon ay hindi talaga ako makatulog. Yung amoy kasi na yon na malansa ay nagiging masangsang na katagalan. Nakakairitang amoy at ang sakit pa sa ilong. Kahit anong takip ko nun sa ilong ko, tumatagos talaga yung masangsang na amoy. Inabot na ako noon ng 12:00 at binago-bago ko na yung posisyon ko sa pagkakahiga. Pero hindi talaga ako makatulog. Hanggang sa
May pangyayari na ikinagulat ko at dito talaga ako kinilabutan. May bigla kasing pumasok sa kwarto ko. Kahit madilim nun, medyo naaninag ko na si Mama yung pumasok. At kasabay naman ng pagpasok niya ay napansin ko rin yung masangsang na amoy ay mas lalo pang tumapang. Grabe yung amoy, ang sakit talaga sa ilong. Pero ang ikinagulat ko ay nung bigla akong hinawakan ni Mama sa binti ko. Naramdaman ko kasi na mahigpit at masakit yung pagkakahawak niya. At nung tumagal ay mas lalo pang sumakit ito. Kaya nung hindi ko na matiis, nagpupumiglas ako at sabay nagsisigaw na rin. Kasi sobrang sakit na nun eh. Mabilis yung pangyayari at nagulat na lang ako nung biglang bumukas yung pinto sa kwarto. Nakita ko sina Mama at Papa. Kasabay naman nun ay nagising yung kapatid ko na nooy natutulog. At dun nagsimula yung matinding takot na bumalot sa katawan ko. Grabe, nanginginig talaga yung buo kong katawan nun. Alam ko kasi na hindi si Mama yung unang pumasok sa kwarto ko, yung humawak sa binti ko. Bigla kasi itong nawala nung nagkagulo na at nagulat kami dahil may itim na pusa ang biglang tumakbo palabas galing sa kwarto ko. Kinabukasan mula sa pangyayari na yon, bumungad sa amin yung malalalim na kalmot sa binti ko. Pati yung braso ko nun may mga kalmot din na nakita. Siguro nadama yung dalawa kong braso nung nagpupumiglas na ako. At doon napatunayan nila Mama at Papa na isang aswang ang pumasok sa bahay namin. Kinopya raw ng aswang na yon yung mukha ni Mama nung pumasok ito sa kwarto ko. Tapos yung malansa raw na naaamoy ko nun, sinyalis na pala yon na merong aswang malapit sa akin. Pero nagtataka kami kasi bakit ako lang yung inatake ng aswang na yon? Bakit hindi dinama yung kapatid ko? Samantalang kasama ko lang naman yon sa kwarto ko. At doon kami naliwanagan makalipas ng ilang buwan. Unti-unti kasing lumalaki ang tiyan ko at nung pina-check up ko sa bayan namin, doon ko nalaman buntis pala ako. Ilang taon na ang nakalipas mula sa pangyayari na yon, pero hanggang ngayon hindi pa rin matukoy kung sinong aswang ang pumasok sa bahay namin. Sa ngayon, andito na ako sa Cebu nakatira. Pero tuwing uuwi ako sa probinsya para magbakasyon, hindi mawala-wala sa isip ko ang nakakapangilabot na pangyayari na yon. Kung umabot ka dito ay huwag kalimutang mag-like and subscribe bilang suporta sa munting channel na ito. Maraming salamat!